Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isa uli sa mga request sa atin. Request sa atin doon sa ating ginawang Gio Modesta FB group. Yung FB group natin, nagpo-post sila doon, nagpo-post din ako. May na-post ako doon. Nag-comment sila doon sa ating gagawin ngayon. Kung pwede, maituro po sa kanila or magawa natin ng video. Binabati ko lahat ng member dyan sa Gio Modesta, especially sa nag-request nito kay Ma'am Diosa Cabunyan, Castro Imelda, Lovely Alparo Goson, Miss Pilia at Miss Monit Mateo Garcia. Sila po yung mga nag-comment dito para gawa natin siya ng video. Actually, matagal na to guys. Halos isang buwan na yata nung nag-comment sila doon, kaya lang talaga iniisa-isa ko lang yung mga request sa atin. Kung sa mga susunod, yung iba naman ang mapagbigyan natin sa mga tutorial na ginagawa natin. Tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko siyang gagawin sa pattern at paano ko siyang tatabasin at paano natin siyang tatahiin. Tara guys! Bago tayo gumawa ng pattern, kunin lang muna natin ang sukat. Ito yung mga kailangan natin: sukat shoulder, neck, bust, sleeve length, sleeve wrist, at full length. Ito lang yung mga kailangan natin makuha ang sukat. Ito guys, ang gagawin ko is sukat ko. Ang shoulder ko is 14, ang neck ko is 13, ang bust ko is 34, sleeve length 6, sleeve wrist 11, full length is 20, 1. Ayan ang aking sukat. Ngayon, sa paggawa ng pattern, unahin na natin agad ito. Ang pinaka-base ng ating pattern, gagawa tayo dito, yung pantay, ang ating angular, tapos mag-line tayo ng ganyan. Kunin na agad natin dito yung sukat ng ating shoulder. Yung kalahati ng shoulder, mag-mark lang tayo. Tapos, magpasok tayo dito na mula dito sa dulo, 2 1/2 inch. Ayan. Diyan sa 2 1/2, mag-angat tayo ng 1 inches. 1 inches. Mula dito sa baba hanggang sa tapos, dito, ibaba naman natin, dito sa 1/2 ng ating shoulder, ibaba natin ng 1/2 inches. 1/2 inch. Ayan ang i-connect natin dyan sa itinaas natin 1 inch. Tapos dito sa ibinaba natin na 1/2 inch, magbaba ulit tayo ng 1 inch. Dito sa binaba, i-connect natin yan dito sa pinasok natin 2 1/2. Ito yung sukat ng ating magiging shoulder. Tapos ito i-kurba natin. O, pwedeng huwag na natin i-kurba. Yan. Pag sunod natin gawin, kunin natin muna yung neckline natin na 30. Ito kasing 13, mag-a-adjust pa tayo. Sukatin lang natin to. Ito kasi may kurba yan dito. Pagka may collar, yung 13 natin ganyan. Sukatin natin yun dyan. Tapos yung kalahati ng 13, 6 1/2. Ito siya. Diyan. Pag kinurba yan, ganito siya. Pero ito, mag-a-adjust pa tayo. Dito, ipapasok lang natin ng 1/2 inch. 1/2 inch mula dito sa 2 1/2 na dito. Papasok pa natin ng 1/2 inch. Tsaka natin guguhitan pataas. Kung hanggang saan lang din yung guhit natin kanina. Tapos, ganun din ito. Pero kukunin muna natin yung sukat dito. Kung ilang inches ito, ganito ang pagkuha. Itutupi lang natin itong unang guhit natin sa shoulder. Yung binaba natin ng 1/2.
Tapos itutupiin natin siya papunta dito sa tapat ng pangalawang guhit natin. Para makuha naman natin yung kung gaano kalapad to. Ipasok na natin dito rin ng mga half inch. Half inch. O kung saan natin ginuhitan. Tapos dito ibababa rin natin ng half inch. Yan ang ating magiging neckline. Mag-adjust tayo ng half inch. Tapos, mula dito sa taas, kunin natin yung 1/4 ng ating bust line. Ang bust line is 32, 8 1/2 yung 1/4 niya. Dito sa 8 1/2, mag-line tayo papasok sa ating pattern. At kunin uli natin yung 1/4, 8 1/2. Tapos magpasok tayo dito. Dito yung 1/4. Magpasok tayo ng 1 inch at maglabas tayo ng 1 inch. Dito guys, sa ating 1/4 ng bust line. Ito yung ginagawa ko kasing allowance pag ang tela ko ay mga hindi stretchable. Lumalabas kasi ito dahil pinilas natin 1/4 lang to. Sa kabuuan, nag-add pa tayo ng 4 inches. Halimbawa, ang bust line natin is 34. Lalabas to 38. Tapos, kung halimbawa naman stretchable, pwedeng hindi na tayo mag-allowance masyado kahit dito lang o kaya kung gusto nyo ng fit, kahit half inch lang o sakto nasa sa inyo kung gaano kalaki ang i-allowance mo. Ngayon, itong ating ginawang -1. Connect natin yan dito sa shoulder natin. Ito kasi ang magiging shoulder natin sa back. Ito ang magiging front shoulder. Ngayon, i-connect natin yan dito sa una natin shoulder. Tapos, i-curve natin siya gamit ang French curve ng ganito. Ngayon, dito naman sa front, sa kalahatian nito mula dito sa back hanggang dito sa guhit, magpasok tayo ng 1 inch or mula dito sa ginuhit natin sa pakurba, magpasok tayo ng 3/4 inch or half inch. Tapos iyan ang i-connect natin mula dito sa sukat natin ng shoulder sa front papunta dito sa kilikilin. Magiging ganyan siya. Ito yung ating pattern para sa back. Ito yung sa back. Ito yung sa front. Ngayon, kunin natin ang full length. Yung full length ko is 21 inches. Ang pagkuha mula dito sa sukat natin, sa guhit natin ng shoulder, hanggang dito. Ibig niya, 21. Kung hanggang saan tayo nag-mark ng full length natin, guhitan lang natin yung papasok dito ng pantay. Tapos, yung sukat natin, kung gaano kalapad dito, ganun din ang isukat natin dito. Ito kasi yung style ng gagawin ko guys is parang siyang style t-shirt lang. Walang masyadong korte. Tapos magtatak lang tayo sa likuran. Tapos yung minark natin dyan, ayan, i-connect natin dito sa taas. Ngayon maglalagay lang tayo ng back figure. Magsukat lang tayo mula dito sa taas ng ating shoulder papunta dito sa baba ng sa small guys na medyo maliit lang. Okay na yung 15, 14, ganun. Ito ilalagay ko sa 15. Tapos magguhit na tayo papasok. Kung hindi natin nakuha yung ating back figure, okay na yan sa kalagitnaan itong dalawang guhit natin.
Dito yung sa bustline tsaka sa laylayan. Sa kalagitnaan ng wag tayo. Tapos sa distance of bust, hindi natin kasi nilagay dyan ang sukat, di natin kinuha. Pwede na rin to dun sa 3 and 1/2. Kasi sa likod lang ako maglalagay, kaya okay lang yan sa 3 and 1/2. Tapos guhitan natin pataas dito at guhitan natin ng pababa. Ito na ako maglalagay ng dart. Sa paglagay ng dart, dito ang ating line. Maglabas lang tayo mula dito sa guhit natin. Mga 1/2 inches kabilaan. Magiging ganyan siya. Ayan ang i-connect natin dito sa dulo ng ating ginuhit. Kabilaan, guys. Bali, ang magkakakorte lang nito is yung sa likod. Tapos, maglagay na tayo ng allowance dito sa baba na pinakatupiin natin, mga 1 inches. Dito sa mga gilid, maglalagay lang ako ng 1/2 inch. 1/2 inch. At dito sa armhole natin, maglalagay lang ako dyan ng mga 1/4 inch. Dito sa shoulder allowance. Sa neckline din na tayo maglalagay ng allowance. Ayan na. Tapos gawin natin yung sa ating sleeve. Sa paggawa ng sleeve, yung simpleng sleeve lang na parang sa t-shirt lang din, gawa tayo ng pinaka base ng ating pattern na 8x8. Yan, 8 inches by 8 inches. Tapos dito sa baba, mag-mark tayo doon sa 1/4 ng ating kalahati ng 1/4. Kalahati ng 1/4 ng ating bustline. Dito, dyan naman, i-connect naman natin yan dito na ang sukat ay, halimbawa, ayan, na ang sukat ay 1/4 ng ating bustline. Kung hanggang saan, yung 1/4 niya, ito, basta sa tapat nito, dito tayo magkukunik. Kahit dito yan sa baba o dito sa taas, basta dito tayo magkukunik. 1/4 ng ating basta. Tumapat siya dito. Ngayon, dyan natin ikukunik mula dito sa kanto ng ating ginuhit. Ayan, pag nasukat na natin yan, kunin muna natin yung full length. Ang full length ko ay 6. Ang sleeveless ko ay 11. Bibitan lang natin. Ayan. Tapos, hahatiin lang natin to sa dalawa. Sa kalahatian, ayan, ganyan. Sa kalahatian, maglalabas tayo ng 1/2 inch. Mula sa guhit natin ito, maglabas tayo ng 1/2 inch. Tapos, sa kalahatian naman ito, maglabas naman tayo ng 3/4 inch. Tapos dito, sa bandang baba naman itong kalahati natin, magpasok tayo ng 1/4 inch. Yan ang i-connect natin. Gamit lang ang French curve na ito. Mag-curve tayo mula dito sa baba. Ito yung hangganan natin. Papasok. Papasok siya dito, tapos lalabas tayo dyan. Papasok natin ang ganyan. Tapos ilalabas natin dito sa minark natin 1/2 inch. 1/2 inch papunta sa 3/4 inch. Magiging ganyan na siya. After nyan ito, iline lang natin mula dito sa kilikili hanggang dito sa sleeveless natin. Tapos yung mag-allowance lang tayo, maglalagay lang tayo ng allowance dito sa paligid niya ng mga 1/4 inch lang dito sa
sa kurba na to. Tapos dito kahit 1/4 inch lang din kasi hindi tayo magtutupi. Maglalagay lang tayo ng bias dyan. Tapos dito kahit 1/2 inch din. 1/2 inch lang. Or 1/4. Kung ano yung allowance natin sa gilid natin ng blouse, hindi na ilalagay natin. Ito guys, center fold. Meron tayong center fold. Ayan. Diyan sa tapat na. Ngayon, ikakat na natin yung pattern. Para mag-cut na rin tayo ng tela. Dito guys, kakatang ko lang ng konti. Baka kasi malito ako eh. Dalawa kasi yung ginuwit ko dito. Kakat ko lang dito. Para di ako malito. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siyang tatabas. Tela. Ito yung ating gagamiting tela. Pinagharap ko na yung ating right side. Kasi pagsasabayin ko munang tabasin yung back and front. Ayan. Pinagharap ko, tapos ititiklop natin ng ganyan para meron tayong center fold. Kung gaano kalapad to, ganun yung kalapad ng tupi natin sa ating tela. Ayan. Tatapat lang natin yung pattern ng ganyan. Dito yung center fold natin. Sabihin niya, nandito yung tupi na tatabasin natin. Ngayon, pag naitapat na natin ng ganyan, nakaayos na yung pattern sa tela, hindi na tayong mag-cut. Ang cut natin dito sa back muna. Ayan. Sa back. Shoulder. Sa back. Laylayan sa side. Ayan. Pagkatapos nating makat, eto, kukunin ko lang itong isang nasa ibabaw kasi magmamark tayo sa dart ng back. Ayan siya. Tapos itong ating dart, titiklop lang natin to, yung diretsong guhit natin. Titiklop lang natin ng ganyan. Siya yung itatapat natin ng ganyan. Sa gilid din ng ating damit, itatapat natin yung sa tela. Tsaka tayo maglalagay ng marking. Dito sa tatlong, ito yung unang mark, pangalawa sa gitna, at pangatlo sa baba. Tapos magmamark din tayo dito sa gilid niya kasi nilabas natin dito at pinasok sa kabilaan ng tig 1/2 inches. Magmark tayo sa 1/2 inches sa kabila, tsaka 1/2 inches dito naman sa kabila. Kasi lalabas yung ganito. Maguguhit ako para makita nyo. Ayan. Tatahiin natin yan ng nakatupi. Hindi magkaharap yan. Yan, ganyan ang nag-iintahin yan. Ganon din sa likod, yung katapat nito, kakapain natin yung lagyan na natin ng mark. Ayan. Pag nalagyan na natin, kunin naman natin yung front. Itong front natin, i-clip natin na nasa loob yung right side. Tapos ipapatong natin yung ating pattern. Ganyan.
Maguguhit tayo dito sa front side natin. Ito yung ating neckline. Guguhitan natin yan hanggang sa shoulder. Guguhitan natin. Tapos dito naman sa armhole. Yung armhole natin kasi ito back, ito front. So sundan natin yung guhit ng front. Ayan. Pag nakuha na natin yung guhit or yung front, mga guhit-guhit natin sa front, gugupitin na natin siya. Dito sa neckline, kahit di tayo mag-allowance. Tapos sa shoulder, allowance. Sa armhole, allowance. Para sa sewing allowance. Ngayon, tatabasin muna rin natin ang ating sleeve. Sa sleeve, gagamit ako ng plain color or combination na kulay. Ito ang gagamitin ko para sa sleeve. Ito rin mamaya yung gagamitin ko para sa color niya. Uhuli na natin tabasin yung color after natin matahi yung body niya. Tiklop lang natin magkaharap yung right side para dalawang sleeve na itong matabas natin. Ito yung center fold ng pattern. Yan ang tatapat sa tupi natin. Ayan, magugupit lang tayo ng sakto sa pattern natin kasi ilagyan na natin siya ng mga allowance. Yan, after nyan, gupit lang tayo ng maliit dito sa kanto, sa pinakataas ng sleeve natin. Tapos, gagawa lang din ako ng bias cut para yun sa dulo ng sleeve natin. Kailangan ko na 2 piraso. Tatlo pala ang ating kailangan kasi yung isa sa collar, pero yung collar mamaya ko na ituturo sa inyo kung paano ko siyang tatabasin. Ngayon, ituro ko sa inyo kung paano naman siya tatahiin. Ito yung ating back. Gugupitan ko lang ito ng mga 2 inches dito sa gitna mula dito sa ating neckline sa back. Mga 2 inches pababa or 2 1/2 para magkasya sa ulo natin kasi kung walang ganyan mahirapan tayo magpasak sa ulo kasi para lang siyang t-shirt, hindi stretchable ang ating tela. Ngayon, lalagyan lang natin siya ng bias. Ito yung ating bias. Wrong side ng ating blouse sa back. Ito yung right side ng bias, ito yung wrong side. Pupatong latok natin yan ng ganyan. Ang kaharap sa atin ang wrong side ng body, wrong side ng bias. Dito, sa biyak natin, diyan siya papasadahan natin si Lily. Tapos liliko tayo dito para siya magiging B. Kung hanggang saan yung gupit. Lampas lang natin ng konti. Tapos, unti-unti natin siyang medyo iliko. Tapos, papunta dito sa side. Tsaka natin pabalikin. Pabalik naman siya pataas. Dun sa kabilang side. Ayusin lang natin yung tela natin na hindi tupi-tupi yung mga tela pati sa ilalim. Ayan. Natahian natin siya. Tapos, yung natitira natin dito sa pinaka pa-V, gupitan lang natin ng konti. Na wag nating magugupit yung tahi. Tapos, iharap na natin yung right side sa atin. Titiklop natin tong ating bias na 2 tiklop.
Parang yayakapin natin itong una natin pinahit. Pag nakahina natin, magiging ganyan na siya. Tapos dito sa loob, sa right side, sa wrong side natin, tiklop lang natin ng ganyan, magkatapat siya. Pantay dito sa taas, dito sa gitna. Tatahian lang natin ang kapraso dito. Lock lang natin. Magiging ganyan na siya. Tapos, meron tayong ginawang dart. Yung minart natin. Itong guhit natin na to. Sundan lang natin yan. Ito yung unang tuldok. Ito yung sa huli. Ito yung sa baba. Itiklop lang natin ng diretso. Tatahiin naman natin yan mula dito ng maliit, papalaki, papunta sa half inch at papunta dito sa isa pang tuldok ng papaliit. Magiging pag-ganun-ganun. Pag nagawa na natin yan, pagharapin na natin doon sa, iharap na natin yung front side sa back side. Dito sa shoulder. Atahin natin yung shoulder. Pag natahin na natin, mag-edging lang tayo. Edgingin lang natin itong shoulder. Tapos turo ko sa inyo muna kung paano i-cut naman yung collar. Pag-cut naman ng collar, ito, pinagharap ko na yung kanyang right side. Tiniklop ko. Saka ko siya ititiklop ng isa pa. Ang ganyan. Tapos, ito ring ating blouse. Pinaka-body niya. Titiklop din natin siya ng paghaharapin natin yung side, gilid sa gilid ng ating front. At gilid sa gilid din ng ating back. Ganyan siya, pahaba. Dito yung front, dito yung back. Ngayon, ito yung ating center fold. Ito rin yung center fold natin. Kaya doble kasi magiging dalawang putol tong ating collar. Ayan, itapat lang natin to. Ito yung front natin ng ganyan. Ganyan siya. Huwag natin isakto dito sa gilid ng tela natin pang collar kasi magpuputol pa tayo. Kailangan natin ng allowance dyan. Mag-mark lang tayo dito sa dulo ng tela ng front. Papunta dito, parang idodrawing natin to kasing neckline niya. Yung guhit, yan tayo magugupit eh. Yan, drawing natin siya papunta sa back. Ayan, kung hanggang saan din yung back, yung bias na to, lagyan na tayo ng mark. Ayan, tanggalin muna natin siya. Pagkatanggal natin, mag-mark tayo mula dito sa ginuhit natin na to. Nakikita. Parang hindi siya nakikita. Wala ko ng medyo dark. Ayan, nakikita na siya. Mag-mark lang tayo dito. Ito kasi yung sa parte ng back ito sa to. Ngayon, mula dito sa kinorba natin na yan, maglalabas tayo ng mga 2 and 1/2. Paikot dyan sa kinorba natin 2 and 1/2. Tapos ititrace natin yan ng ikukunik-kunik natin. Ayan. Pag nakunik na natin dito, yung dulo kasi ito ng tela natin eh, dulo na siya. Magkukurba lang tayo dito sa dulo para maging baby collar siya, kabilog. Papasok na dito, papasok. Ipasok lang natin ng konti dito. Ayan, magiging
ganyan na siya. Ganyan din dito sa kabila. Ito, mababaliwala na. Tapos, maglalagay pa tayo dito yung dulo ng ating minal kanina. Maglagay lang tayo ng 1/4 para may allowance tayo. Pati dito sa kabila, dapat may 1/4 din ang allowance. Sige. Yan yung ating dulo. Yan. Bali, dito tayo magka-cut dito sa in-allowance natin. Papunta dito sa kinurba natin na to. Kahit di na tayo mag-allowance dito. Idugtong na lang natin itong in-allowance natin. Sa allowance sa harap. Papunta dito sa kinurba natin. Ito ika-cut natin dito nang wala ng allowance. Yung nasa loob na. Ayan, tahiin naman natin ngayon. Buuin muna natin siya bago ikabit sa pinaka-body ng ating blouse. Sa pagbuo, tatahiin lang natin itong mga gilid na to paikot. Pagkatapos, gupit-gupitin natin itong paligid niya. Lalo na yung pakurba na malaki. Nang hindi natin magugupit yung tinahi natin. Tapos ibabaliktad natin siya. Pwede ito guys, lagyan nyo ng 1/16 yung kabilang side. Dito. Bawa ito, huwag muna natin ibaligtad. Tahiin natin yung isang side nitong ply ng collar natin. Kung saan natin iharap. Halimbawa, ito yung una natin tatahiin. Dito nakaharap. Dapat, lahat yan, pati yung isa, dito mo rin siya iharap. Tapos, handito rin yung tahi natin. Kasi dalawa ito pagitan yung tahi. Dito sa side, kung saan natin hinarap yung mga telang nasa ilalim. Ngayon, ganun gagawin ko. Dahan-dahan lang kasi medyo to papasok yung mga pakurba. Sisilip-silipin lang natin. Silipin natin para alalayan naman ng kamay natin yung tinatahi natin. Ayan. Kung may hirapan kayo sa tansya nyo, kahit huwag nyo na munang itahi. Kahit sa ibabaw na lang kayo magtahi sa gilid. Sa dulo ng paligid ng collar. After nyan, ganyan na siya. Bali yung side na to, yung may tahi natin, iyan ang magiging pang-ilalim natin. Ito yung makikita sa ibabaw. Ngayon, ikakabit natin siya dito sa may body na ng ating blouse. Iharap lang natin yung right side ng body. Ito yung pinaka-opening natin sa likod. Tapos, dyan yan tatapat. Ito yung gitna sa front, meron tayong fold sa gitna Dapat diyan tatapat itong magsasalubong yung collar natin na dalawa. Ayan, lalagyan ko na siya ng astile. Pati itong sa kabilang dulo. Dito tayo mag-i-start sa isang side. Ayan. Kailangan lang natin ng bias natin. Paikot sa neckline niya. Pag pinatong natin to, ganyan. Nasa kaharap na sa atin yung pareho right side ng body, right side ng collar. Pero yung ating bias,
nakaharap sa atin wrong side. Ilalagay natin siya dito, papantayin lang natin tong collar tsaka yung dulo, tapos papatulog. Ito nakalampas. Nakalampas siya ng konti. Tsaka natin sabay natatahiin itong collar at tsaka yung bias tsaka yung body. Kaya alalayan lang natin na mailatag natin tong collar ng pantay dito sa ating neckline. Magkakasabayan pati yung bias. Pagdating dito sa dulo, kailangan pantay din yung collar natin tsaka yung dulo ng binayasan natin na opening sa likod. Natin ilak. Ayan, magtitira lang din tayo para pantupi natin yan. Huwag natin isasagad yung gupit. Tapos itong buong paikot na nilagyan natin ng collar, gugupit-gupitin din natin yan kagaya ng pagtahi natin ng gilid ng collar. Na huwag magugupit yung una nating tahi. Pagkatapos nyan, mag-116 lang tayo ulit. Dito naman, sa side ng bias. Ito yung side ng bias. Ito yung collar, ito yung side ng bias. Dito tayo mag-116. Na ang tela sa ilalim na sobra, dapat nakaharap din sa bias, sa side ng bias, para maipit natin siya ng 116, paikot. After natin yan ma-160, dito guys maglalagay lang ako ng pinaka-hook natin para sa butones. Kasi lalagyan natin siya ng suotan ng butones. Ito mga 2 or 1 and 1/2 inch ang aking suotan ng butones. Ilalagay ko siya dito. Ito yung bias natin. Tatahian ko lang siya dito. Lampas lang ng konti dito sa may dulo ng ating gilid ng collar. Lampas lang natin siya ng konti. Tatahiin ko siya na nakatupi na ganyan. Ayan. Pagkatapos natin siya matahi, ikot lang natin siya. Nasa pa sa atin yung wrong side. Ganyan. Itiklop natin to, yung unang tela natin. Itiklop natin papasok. Para itong may garter natin ng suotan ng butones nasa loob. Tapos itiklop natin ng isang tiklop. Bali 2 tiklop. Una, tsaka pangalawa. Una, hanggang doon sa garter. Pangalawa, dyan na. Tapos, tatahian natin yan nang nakatiklop itong buong paligid ng neckline. Itong bias na to, natatahian natin ng 116 lang hanggang sa kabilang dulo. Bago pala natin tahian ito, yung buong paligid, maglalak muna tayo dito sa tapat ng unang tupi natin sa may suotan ng butones. Dito sa dulo, bago tayo dumiretso, prepare na natin na nakatupi naman din paloob. Ito sa wrong side yung dulo na pinasobrahan natin tela. Bago natin itiklop dito sa bias natin na paikot. Ayan. Diyan sa dulo maglalak na tayo. Okay na yung ating collar.
So, ngayon sunod natin yung ating sleeve. Ito yung ating sleeve. Iharap lang natin sa atin yung wrong side. Tapos, ito yung bias natin. Iharap din natin sa atin yung wrong side na magkapatong siya dito sa diretso. Yung diretso ng bias, ipapatong natin sa diretso na dulo ng ating manggas. Pahiin natin siya. Yung 2 piraso. Ayan. Pagkatapos nyan, harap natin sa atin yung right side ng sleeve. Tapos, titiklop natin tong bias ng 2 tiklop. Unang tiklop, dyan lang sa dulo no, dulo ng ating manggas. Tapos, pangalawang tiklop, tatapat siya doon, yung dulo nitong tupi sa unang tahi. Sa pinakatahi natin. Ngayon, tatahiin natin yan ng diretso dito. After nyan, ilalagay na natin siya sa ating blouse. Iharap natin sa atin din yung right side. Ito yung armhole natin. Ipatong natin yung wrong side na. Magkaharap yung right side na sleeve at body. Ito yung dulo. Pagtapatin muna natin tong yung dugtungan ng shoulder. Tsaka yung minark natin dito sa sleeve. Yan dapat ang magkatapat. Tsaka natin simulan dito sa kabilang. Sa pagkabit, guys, maraming nahihirapan sa pagkabit ng manggas. Ganyan lang ang gagawin nyo. Hawakan nyo na agad dito sa pinakagitna. Pagkalak natin dito, hawakan natin dito. Tsaka natin alalayan sa pagtahi na lalapat yung tela ng sleeve natin sa body ng ating tatahi. Tsaka natin nahawakan ulit dito sa dulo, malalayan natin yung tela. Ganun din sa kabila. Lock na natin dito sa dulo. Tsaka natin hawakan sa shoulder, tsaka yung mark, pagtapatin na natin. Tsaka natin lalapat yung sleeve natin sa body. Armhole. Tsaka natin hawakan ulit dito sa dulo. Malalayan. After nyan, pwede na nating edgingin ito magkabilang kinabit natin na manggas. Ayan, na-edging ko na. Ngayon, pagtapatin naman natin itong dulo ng sleeve natin, saka yung gilid niya. Patahin na natin ito magkabila ang gilid, diretso lang. Baba. Ayan, after nyan, mag-i-edging na tayo magkabilang gilid, saka ilalayan. After ma-edging, babaligtarin na natin siya. Tapos tatahiin na natin ng 1 inch yung laylaya. Ititiklop natin to ng mga 1 inch. Tatahiin natin paikot. Ayan ang ating ginawang video tutorial kung paano gumawa ng ganitong blouse. Nakita nyo naman, hindi siya masikip. Log siya sa akin. Kaya nasa inyo na yon kung paano kayo mag-a-adjust doon sa measurement ng ating pattern sa part ng bustline. Ayan, sana nagustuhan nyo at kung meron pa kayong comment or suggestion na gusto nyo sabihin, comment lang po kayo sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell all para manonotify kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Thanks for watching. Happy sewing!